After the full moon, saka po nagpakita ang mga grupo ng isda dito sa Pacific Ocean. Mga ilang may isang linggo rin po talaga na napakahirap maghanap ng isda. Wala po kami makita na magagandang sizes, puro maliliit nga po. Tulad nga po na nasabi ko doon sa isang vlog ko, sinusundan nito na taghirap po talaga sa isda. Ngayon naman po nagpakita na after full moon. Ibig sabihin sa padilim na po ulit. Medyo ang buwan natin ay sa paliit na ulit. Kaya ngayon po napakaswerte pa rin namin sa pagkalipad namin ito dahil may 4 hanggang 5 grupo kami dyan na nakita at pabalik-balik namin itong pinupuntahan dahil sa namimili kami ng kung saan ay mayroong volume at ang sizes ng isda ay good quality na po para hulihin. So sa nakikita nyo po may mga namumuti po dito sa baba natin. Maliliit na grupo lang din po. Pero namimili tayo dyan kasi habang tumatagal po at pag lumutang ang isda dyan, ang dilis ay makikita natin kung may laki o may volume yung isda natin nakikita. So iba't ibang klase po, may manipis ang nakikita, may namumuti, may makapal-kapal na konti, may mga dilis-dilis na nakikita. So ngayon po kinikilatis natin yan and then ibibigay natin sa ating fishing master. Itinatawag natin yan, medyo okay na rin po yan. Siguro mga nasa more or less 30 to 40 tons na rin po yan. So mamimili lang po talaga tayo. So dahil nga sa ganitong pangingisda, napakalaking tulog po ng ating helicopter na siyang naghahanap ng isda. So yan nga po ang trabaho natin, tuna spotter. For almost 15 years na po tayo naghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean. So ayan, nakikita nyo may pumuputi dyan. Iba't iba pong mga hitsura ng isda makikita nyo dyan. Pagka pumuti, meron nangingiti na nagbabrown, mga dilis may pagkain. So yun po ang pinagbabasihan namin yan. Medyo manipis-nipis pa rin, pero ito po siguro mga nasa 20 to 25 tons na rin yan. Ayan, ang tuna pilots natin. Tinuturuan ko po yung ating si Cap John, the tuna pilot. Follow nyo rin po siya sa kanyang Facebook page saka sa kanyang YouTube channel, si Mangisda. Si Cap John, the tuna pilot, mga kasimangista. So, ayan, tinuturuan ko siya. Pinapakita ko sa kanya anong hitsura, dinidescribe ko sa kanya para pag tinawag niya sa ating motherboat ay malaman ng ating motherboat kung ano ang hitsura ng aming natapatan o aming nakikita sa area na isda. Kaya bago po siya talaga iwanan dito ay marunong yan sa pagkilatis. So pagka ganyan medyo manipis tapos medyo walang kinakain, mahirap po talagang hulihin yan. Ito makapal-kapal po ito, medyo may umbok-umbok tapos may puti-puti pa sa gilid. Ito may kinakain ito kaya tuloy-tuloy po yan. So yeah, siguro mga nasa 25 tons po siguro mga ganyan. Dahil hindi naman po kalakihan mga kasimangista. So sa tagal ko na nga po naghahanap, so na-estimate ko na yan base sa pag nahuli po yung mga isda dahil syempre pag inaryahan yan makikita natin ganito pala itsura ng 20 tons, 30 tons o 100 tons o 200 tons mga kasimangista. So ganyan po natatandaan ko na po yan sa almost 15 years na. Ayan, medyo maganda itong isang ito. Kasi may karugtong pa doon sa kabilang yun, yung namumuti na yun, bukod dito sa makapal na namumuti. So, ang pangit lang po kasi dyan, pagka ganyan, pag lumubog yung isa, lumulubog na rin talaga yung iba. So, mahirap pong huliin, hindi nyo mabubuo lahat talaga. Kaya, mamimili kayo talaga ng buong buo na grupo. Tulad nito, alon-alon lang po ito. Pero mas maganda rin pong bantayan yan kasi may dilis-dilis yan. Kaya nga nagbabrown na ganyan. So mga kasimangista, talagang ikaw sikap-sikap lang. So ayan, after po namin na nakakilatis, ngayon po ay pabalik na kami kasi medyo past 5 na rin po yan mga kasimangista. So at kami naman po ay 2 hours, I think 2 hours na by that time, kaya kami tinawagan na pabalikin na kasi hindi kami nag-exit masyado sa 2 hours para safe po tayo na lumilipad, para yung ating gasolina talaga naman pong may talagang dapat may gasolina tayo bago bumalik tayo para mas maganda, safe po tayo. Ayan, sa pagkakataong yan, pumoporma na sila. Yung speedboat nandun na sa pupahan yan o doon sa likod na bahagi. So ayan, palanding na po ang ating si Falcon. Ang aking pong tinuturuan si Cap John, the tuna pilot po.
Sabi ko nga po, follow lang, subscribe po sa kanyang Facebook page, saka sa kanyang YouTube channel, mga kasimangista. So ito po, ayan, palanding na siya. So medyo parang undershot ng konti. Kung konting forward pa, sige, ayan, safely. Ayan, so yan mga kasimangista, medyo kailangan natin turuan ng maayos nang sa ganon safe po siya para pag uwi ko ay ako ay companting mas maganda ang kinalabasan ng pagtuturo ko sa kanya, may natutunan siya at naisalin natin sa kanya ang ating kaalaman dito sa pagpapalipad dito sa Pacific Ocean. Sa Papua New Guinea po kami mga kasimangista. Sa dami nang tatanong, sige na, Papua New Guinea mga kasimangista. Ayan, lumanding na siya. So ngayon, nilalapitan na po ng ating motherboat ang area kung saan namin natagpuan yun. Malapit-lapit na rin po yan sa area na yan. Kaya antabayan ninyo at bibitaw yan. Makikita ninyo kung gaano kaganda yung napili namin. So kaya stay tuned mga kasimangista at makikita nyo lang kung gaano kaganda nung inaryahan ang ating mga nakitang isda. So kung ano na napili ni Master, kasi may kawan o yung kawan po ay grupo ng school o grupo ng isda or school office sa Tagalog. So ganun po, yan, medyo pa shutdown na si Cap John, the tuna pilot, na para after that make report para naman po alam natin mga sister boats kung meron siyang nakita dito. So yun po, kailangan nating i-relay sa kanila na meron tayong mga nakita dito para na sa ganon ay sila ay pupunta dito sa area at na sa ganon mak-area po. Yun po ang purpose ng helicopter. Hindi lang po yan para sa isang boat, kundi para sa lahat ng boats ng company, mga kasimangisa. Ganon po yan. So hindi lang po ito nagkikater sa isang fishing boat, kundi sa buong company's boat, mga kasimangisa. Kaya dapat marami tayong makita at nang ganon mabless lahat at may share natin ang ating mga nakita. Puti na guys, sana thank you po sa naman. Ilang araw na kami naghahanap ng isda. Sana ibigay na to sa amin mga kasimangista. Yung nakita namin kanina. Yan. Pumuputi-puti na yan. Yan. Tuloy lang. Tuloy lang puti. Ayan. Tuloy. Lapit pa. Ayan. Go. Ayan, umarya na. Eto na. Yun, nalaglag na ang skip. Matagal na tayong hindi nakapag-vlog mga kasimangista kasi ayaw lumabas ng isla. Eto, sana tuloy-tuloy. Ayan. Tuloy-tuloy lang lutang, please. Mara-mara siya. Puting puti. Center die. Yan, akin center die mga guys. Center die boys. Nakasul. Makapal ka pa ng bunyasan nito. Nabuo rin siya. Thank you Lord. Buo. Kahit isang oras namin itong binantayan sa taas kanina guys. Sana nagpahuli ka naman. Yeah.
Maraming kinakain guys, maraming kinakain kaya tuloy-tuloy ang puti niya. Para sa loob lang. Kalahati na guys, kalahati na. Yan. So yung mga manghihan. Ngayon ay alas 5:15 na ng hapon. Alas 5:15 ng hapon, nakabit tayo. Ito yung mga senior dive boys. Mga senior dive boys. Shout out sa ating mga senior dive boys. Ayan. Ayan oh. Kapupugay. Ayan. Pinamumunahan ng ating chief repairman. Ayan oh. Talaga naman. Ayan, shout out. Si Inday, nagtatago pa. Ayan. Ayan mga pogi oh, ng mga taga-makanista sa repair. Ayan. Ayan, dito tayo, katabi natin si Manong Omi, ay ang ating winchman, ayan. Hapon daw, mayang hapon. Ayan na kami, awa ng Diyos. Yan nag-ooperate dito sa control. Kita nyo, may hawak sa dyan. May hawak sa dyan. Pressure yan, pressure doon sa main link yan. Doon sa umiikot na yun, siya nagpo-control yan. Si Manong Omi yan. Ilonggo rin to, pero saan nakatira to? Sa Polopandan, Negros Occidental, Barangay Green Beach, Polopandan. Shoutout sa mga taga, Polopandan, Barangay Green Beach. shoutout sa, yan, mga sumangista. Senior dive boys in action guys, eto oh. Talaga naman. Ayan. Sumasayaw-sayaw pa yung isa doon, no? Yan guys, mga nagtatanong ulit, ang senior dive para hindi lumapit ang isda dito. Natatakot sila dyan sa kulay green na yan, no? Orange pa siya. Orange pa yan. Magiging green yan, no? Pag nabasa ng tubig, ayan. Kita nyo yung mga green na green. Yun, nasa loob lang isda. Pumipitik-pitik. Andun lang. Thank you Lord. Thank you Lord for the blessings. Ayan, nag-standby sila doon sa loob. Pumipitik. Dito ng ating speedboat driver. Isda. May atras na. Yun, hindi nyo makita guys, nandun lang sa malapit ng pataw, may pumipitik-pitik doon. Nandun lang sila, sana mag-maintain sila doon. Mahuli natin. Yan, ating main skip. Skip, siya ang humihila ng ating lambat. Ayan. Siya naglaladlad ng ating lambat mga kasimangis. So
Bulabog muna para hindi lumapit ang isda dito. Nakikita ko doon sa banda doon, sa dulo doon may pumipitik-pitik na isda. So nandyan lang sila sa loob. Steady lang dyan. Makahuli naman kami. Yan, nagbibira na sila ng kable. Ito. Ayun, may pumuputi na, nasa loob lang. Ayan guys, may pumuputi-puti sa, ayun, pumuti na sa loob ng lambat natin. Ayan, pumuputi na, nasa loob. Thank you Lord. Yan, pumuputi na yan, gumuguhit na puti, ayan. Diyan ang isla. Yo, mahaba na, nasa loob na, puting-puti na. Nakikita nyo ba? Ayan. Ayan, may pumipitik na yan. Yan ang isda guys, oh, kita nyo na, yan, may itim na gumuguhit, may pumuputi. May, parang may ibon-ibon din. Mostly parang gulyasan. Gulyasan yung inarihan natin. Ayan. Habang pinipira ang kable, si Manong Ume, siya yung nag-control dyan. Kita nyo hawak niya dito. Siya yung nag-ano. Tapos sa kabila, hawak niya rin sa kabila. So yan. Siya yung makinista dyan. Ito yung iniikot-ikutan namin kanina sa taas ni Cap John, the tuna pilot. At tabay natin guys, mamaya siguro abutin kami ng gabi dito. Alas 8 or ano oras na ba? 8 or mga 9 siguro, baka matapos na ito. 9 ng gabi. Makita natin yung sasalukin natin kung gano'ng karami ito. Hindi naman sa kanong kalakihan, pero thank you Lord kasi blessings din talaga ito. Bawi gastos lang guys. Bawi gastos lang para sa company. So thank you Lord for the blessings. Ayan. See you guys later hintayin natin ang pagpa-power block tapos ang pagsasalok nito mamaya. Continue follow lang po si Mangis na Pick Up Nilo. Nasa 202,000 na followers na din tayo. Ganon din sa ating YouTube channel. Meron na din tayong almost 15,000 subscriber. Thank you Lord, thank you Lord. See you later guys. Abangan natin ang kasunod na kabanata ng ating aryada ngayong hapon. Siguro gabi na ito matatapos. Thank you. See you later. Bye. Dilim na, inabot na kami ng dilim. May mga tumitingan na dito. May huli kami ngayon. Malaman natin mamaya kung gano'ng kadami ito. Ayun, ang isda, nakita ko na. Kakagulo na yung mga gulyasan sa loob.
Killer whale. Ayan. Dami nila oh. Nanghingi yan ng ano, komisyon. Nanghingi ng isda. Dami nila. Pagka may isda sila na amoy, pumupunta sila dito sa amin sa malapit. Nanghingi sila ng mga tinga-tinga. Ayan oh. Buga-buga. Isang kinakagat nila yung mga nakatinga dyan sa lambat. Tayo na. Ay, nako.
Alam na lang ko si Butchokoy lagi. Boy, laki ng mukha oh. Tapos ng siklarte, grasya nag-aaba. Saan tingin dyan, Master? Ayan ang Master namin. Ano nga pangalan ni Mami? Ni Daddy? Johnny Simeon. Si Cap Johnny Simeon. Shout out Cap Johnny Simeon, ang iyong anak. Ito, magiging fishing master na. Ayan. Si Captain Jojo. Ayan. Shout out Daddy, Johnny Johnny Simeon. Ulit-ulit daw kayo nanonood ng aking video, ng aking vlog. So thank you po sa inyo. Ito, kasama ko yung anak. Shout out sa inyo dyan, sa inyong pamilya dyan. Palagi nyo pa rin panoorin ang ating mga vlog, mga kasimangis. So thank you po, Cap Johnny Simeon. Miss ko na kayo, matagal ko na kayo hindi nakikita. Ayan ninotice ko na si Daddy Cap Simeon. Ayan. Patwa yun. In-acknowledge ko na siya. Aba,
Doon pala si Puge. Puge! Shout out kay Puge. Ayan. Ang dami ng lampasot, oh. Nanghihingi ng pagkain. Ano, bibigyan ko ng kanay? Hindi pwedeng kalimutan si Boy Tinga. Kita rin nyo, ayan, hindi nasasayang ang tinga sa kanya. Ayan o, kahit durog yung ulo, pwede pa ang katawan. Press na press pa yan o. Kahit nadurog na yung ulo, kinukuha talaga niya yan. Ganyang kasino pa talagang nasa ang ating kusinero, si Boy Duterte. Ayan, shoutout kay Boy Duterte, si Boy Tinga. Ayan, kita nyo, yellowfin, tuna. Press na press po, kahit tinga lang yan, talaga namang sinisikap niya makuha talaga yan, mga kasimangis na. Sayang na sayang naman, kaya wala akong sayang dito pag siya talaga ang kusinero. O, tingnan nyo naman, fresh na fresh. Yung ulo lang ang may tama, naipit siya doon sa lambat. Ayan guys, si Boy Tinga, shoutout kay Boy Tinga, taga Jensen po ito. Ayan. Ayan, langoy-langoy pa. May mga yellowfin, gulyasan, mga kasimangis na. Parang masama ang tingin sa akin ang isang ito. Ayan, si Taking, si Piolo, ng Tingloy. Ayan mga kasimangis na. Ayun, nagpakita na naman sila. Mga yellowfin tuna ang iba. Ayan. May halo siyang gulyasan. Ayan, oh, buhay na buhay pa. Fresh na fresh, fresh from the ocean. Ocean Express, mga kasimangis na. Parang galit lang itong isang ito sa akin eh, tingnan nyo. Ayan. Shoutout sa mga taga Tingloy dyan, Tingloy Batangas. Ayan. Ayan oh, fresh na fresh pa rin ang mukha oh, gabi na. Pero fresh pa rin siya. Si Boy Bigatilio. Oh. Choker na sila guys. Malapit na to. Malapit na sa lukid.
Eto nga guys, nandito na tayo sa bodega. Yan, sa nakikita nyo yan kung saan na dumidiretso ang ating mga isda mula sa conveyor patungo siya sa ating napakalamig na bodega. Yan po ay yung brine water mga kasimahang isda. So yan po ay may halong asin na rin para lang sa ganun maganda po ang pagka-frozen dyan at ma-maintain niya po ang quality hanggang sa ito ay madala sa ating mga kaning kung saan ito ay ipoproseso mga kasimahang isda. Sinasabi ko nga sa inyo mga kasimahang isda na ito ay para lang po sa kaning. Inilalata po ito mga kasimahang isda. Worldwide po ang delivery natin mga kasimahang isda, kaya talagang ito ay nakakarating kung saan lugar mga kasimahang isda. Kung saan ano po ay kami ang nagdi-deliver or kami ang nagsusupport ng mga isda sa mga canning facilities na worldwide mga kasimahang isda, kung saan po tayo ay mayroong mga client mga kasimahang isda. Ayan, so yan po nakikita ninyo, halo pa rin siya na skipjack at yellowfin mga kasimahang isda. Sabi ko nga, ang title po ng ating vlog ngayon ay After the Full Moon, kung saan lumabas ang isda. Kasi sabi ko nga sa mga isang vlog ko na pagka mahaliwanag po ang buwan ay talagang mahirap makakita ng isda at talagang hindi lumulutang ang isda mga kasimahang isda or madalang. Kaya kung makapapansin nyo, pag sinasabing mga malaki na naman ang buwan, maliwanag ang buwan, mahal po ang isda dyan sa Pilipinas o saan man panig na mundo dahil konti po ang nakahuhuling isda. So ganun din po talaga dito sa amin, pareho lang din po yan mga kasimahang isda. Kaya meron tayo sinusunod na naman calendars na yan, nakikita natin na pag talagang tag-dream, saka nakakita tayo ng maraming isda mga kasimahang isda. Yan po ang talagang paniniwala at talagang naman pong proven mga kasimahang isda. Pagka tagliwanag, konti ang isda. So nahuli natin ngayon, hindi ganong karamihan to. Siguro ito po ay nasa 25, I think. 25 tons lang mga kasimahang isda. Dahil hindi naman po kalaki ang grupo yung ating mga nakita kanina habang tayo lumilipad. So ganun po ang mga sizes ng mga grupo natin nakita. Kaya eto po, nahuli natin ang isang grupo. Yun po ay 4 na grupo kanina. Sabi ko nga, pag ganyan taghirap ng panghuhuli ay wala ganong lumalabas na isda. Yung ibang grupo po maliliit pang isa kaya hindi natin pwedeng aliyahan. Ayan, napakalinis ang ating bodega. O kita nyo naman ang tubig, napakalamig niya. Chilled water naman po dito sa kabila, chilled water. So yan naman po ay mapoprosen dyan and then papalamigin, pabababain mo ng temperatura. Kita nyo lumalangoy pa yung mga isda sa loob ng ating bodega na napakalamig mga kasimahang isda. So yan po, papalamigin sila dyan and then eventually lalagyan po sila ng asin mga kasimahang isda para sila ay ma-process, ma-frozen sila para mas maganda ang quality pag ito ay dinala sa ating mga canning. Yan mga kasimahang isda. Inulit ko lang po mga kasimahang isda para sa ating mga bagong followers at subscribers sa ating YouTube. Magandang gabi po. Thank you po.